Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid at aking mga kaibigan, sa lahat ng nanonood at nakikinig ng morning devotion na ito. Ito po ang inyong Kuya Armando, punong laiko ng Crossroads Family, kasama po ng aming butihing pastor, Robert Olermo, na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang umaga. Naway gabayan at samahan tayo ng banal na Espiritu sa pagninilay-nilay natin ng kanyang salita. Buksan ang ating damdamin at isipan upang matanim sa puso natin at ito ay magbunga ng maraming pagpapala hindi lamang sa atin kundi maging sa ating kapwa. Ang Bible verse po na ating pag-aaralan for this morning devotion ay matatagpuan po sa Awit 25 verses 8 to 10. Kabanatang 25 ng Awit, mga talatang 8 hanggang 10. Ganito po ang nasusulat. The Lord leads with unfailing love and faithfulness all who keep His covenant and obey His demands. Na may pamagat na itinuturo ng Diyos ang tamang daan sa mga naliligaw. Mahalaga po sa ating buhay yung traveling guide. Lalo na sa ating paglalakbay, ano ba ang ginagamit natin ngayon sa ating pagta-travel sa kalsada? Di ba po gumagamit tayo ng Waze? Minsan Google Maps, yung navigational GPS system. Kaya lang kung minsan mga kapatid, nagtatalo sa ating kaisipan kung pakikinggan, kung paniniwalaan at susundin natin yung direksyon. Dahil may alam tayo kung minsan na mas mainam na daan na pwede nating daanan. May mga pagkakataon nga na nakikipag-argue tayo with our navigational device. Bakit ka kanan? Bakit ka kaliwa? Bakit mag-U-turn? Lumalabas na kung minsan, mas magaling pa tayo sa itinuturo ng devices natin. Alam po ninyo, ang ganitong karanasan, nagpapaalala lang sa atin ng buhay natin dito sa mundo. Na ang buhay natin, isang araw ay talagang napakaraming pagsubok. Marami pong lunggo, marami pong liko, at maraming daan sa buhay natin na patungo sa kung saan na hindi natin alam na kung minsan nasa dead end na pala tayo. Wala nang patutunguhan. Kaya nga mga kapatid, sadya po meron tayong struggle sa direksyon ng ating buhay. Pero sino po ba talaga, mga kapatid, ang nakakaalam ng tamang daan na dapat nating tahakin? Sino ang dapat nating pakinggan at sundin? Sino ang nakakaalam ng tamang daan? Ang sabi po sa Kawikaan, Kabanatang 12, talatang 15, ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Natanong na ba ninyo sa inyong sarili, bakit ako narito at bakit ko ba narating itong kinalalagyan ko ngayon? Tahakin natin ang plano ng Diyos at huwag ang sarili nating plano. Tiyak na maliligaw tayo ng landas. Sanayin natin ang ating sarili na matuto pong makinig sa tinig ng Diyos at sumunod sa tamang direksyon ng ating buhay. Ang sabi nga po sa Kawikaan, Kabanatang 3, talatang 5, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga ay ating alalahanin, upang ikaw ay patnubayan sa iyong mga tatahakin. So dapat natin pasalamatan at papurihan ng Diyos dahil binigyan niya po tayo ng GPS para ilagay tayo sa tamang daan. Naglagay siya sa buhay natin ng godly parents, ng pastor at diakonisa sa ating simbahan, sa ating church, sa ating iglesia. Marami po tayong Christian brothers and sisters and friends. Umaasa po siya na makikinig at
magtitiwala at susunod tayo sa Kanya at sa Kanya ipinahayag sa ating buhay ang tamang daan. Tandaan po natin mga kapatid na ang tamang pakikinig ay nagmumula sa puso, hindi sa tainga. Kaya hilingin natin at idalangin natin sa Diyos na Siya ang maging driver at master ng buhay natin. Ipahayag niya yung magagandang plano niya sa buhay natin at tutulungan niya tayong makinig, magtiwala at sumunod sa Kanya para po madiskubre natin yung daan na nais niya. Dagdagan natin ang pagbabasa at pag-aaral ng Kanyang salita at magpuri sa Kanya araw-araw sa patnubay niya sa ating buhay. Amen. Purihin po natin ang Panginoon sa morning devotion nito. Salamat po. Good morning po. Kamusta na po kayo? Purihin ng Panginoon sa ating napakinggang morning devotion para sa umagang ito na Monday. Tayo po ay dumako sa prayer time. Tayo po ay manalangin. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Monday. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng aming napakinggan buhat sa iyo. Nagpapasalamat po kami sa buhay ni Kuya Mandy na naging instrumento ng iyong mga salita. Salamat po Panginoon sapagkat tunay nga na ikaw ang nagtuturo sa amin ng tamang landas upang kami ay patuloy na maitumpak sa aming mga lakad. Sasamahan niyo nga po kami sa kabuuan ng araw na ito at patuloy na ipaparamdam ang iyong presensya sa aming mga buhay. Pinagpipray ko po sa iyo ang lahat ng mga nanunood, nakikinig sa mga oras na ito. Ano man po ang panalangin ng kanilang puso ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanila. Ang iba na humihingi ng maayos at magandang kalusugan, tulungan niyo po sila dakilang Diyos. Salamat din po sa istorya ng kagalingan na ipinagkakaloob niyo sa iyong mga anak na nagpapakita lamang na mahal niyo po sila. Sa kabuuan ng araw na ito, samahan niyo kami, huwag niyo kaming pababayaan at nawa ikaw ang aming patuloy na maranasan. Salamat po sa lahat ng iyong mga anak na nanonood sa mga oras na ito. Yung iba marahil ay papasok sa tanggapan sa opisina na kanilang kinabibilangan. Nawa ay magtagumpay sila. Ang iba ay pupunta sa paaralan na kanilang pinapasukan. Bigyan niyo po sila ng wisdom na nagmumula sa iyo. Nawa ang aming Monday ay maging victorious sa tulong at gabay mo. Ingatan niyo rin po kami sa mga malalakas na pag-ulan. Ilayin niyo po kami sa mabibigat na karamdaman, lalo tigit sa mga sakit na nakukuha sa maulang panahon. Marami pong salamat Panginoon at naging successful ang panganak ni Angela Litaw. Pagpalain niyo po siya, ganoon din po ang kanyang baby. At ganoon din po Panginoon ang iba pang mga anak mo na nagdadalang tao. We pray na maging successful ang kanilang panganak. Marami pong salamat, dakilang Diyos. I-bless niyo po ang kabuuan ng CMC family, ang lahat ng mga nanunood, nakikinig sa mga oras na ito. Ang multimedia team, salamat po. At ganoon din po sa mga nag-aayos, nag-edit ng aming morning devotion sa pangunguna ni Deaconess Risa Amazona. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Sa iyo kami patuloy na nagtitiwala at umaasa dahil kung wala kami sa iyo, wala kaming magagawa. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Yan, natapos na naman ang ating morning devotion para sa umagang ito ng Monday. At pinapasalamatan natin si Kuya Armando Calaguas, ang ating punong laiko para sa kanyang pag-render ng kanyang morning devotion para sa umagang ito. So mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses, lagi nagpapaalala, ang Diyos ay mabuti, hindi lamang noon, ngayon, kundi sa mga darating pang panahon.